sa ating kaligitnaan. No? Hindi ang mga tao sa kalooban ng organisasyon, ang mga sistema, kinakaroonan nila. Ang sistema ang sinasaway dito, yung mga kanilang system. Hindi ang mga tao sa loob ng mga organisasyon, hindi mga tao. No? Ang sistema, ang winawasak pala sa inyo, hindi kayo bilang kayo. Yung mga sistema ang kinasanayan nyo. Sabi nga ng propeta, mahal ko kayo. Sabi ko rin, mahal ko kayo. Ilang beses ko na sinasabi yan. Ang kaya nagsungasawata dahil mawasak ang sistema, hindi kayo ang winawasak. Bagkus pinapabalik pa kayo sa sistema ng Diyos na matuwid. Kinakaroon na nila, iyan ang pagpapahamak, iyan ang nagpapahamak sa kanila. Yung pagsunod pa rin sa sistema kahit na mali, ayaw nila magpasaway doon. Ayun nagpapahamak sa kanila. Last na to, dito ako magtatapos. Google ko to sa Friday. Yung mga iba pang mga pinahayag ng Panginoon. Sabi rito, 964, ano ang sinabi ninyo kung sino ako ang pamagat? Sabi niya rito, sinabi ng propeta rito, page 70, at muli ang nakita siya ng iglesia sa kanyang dakilang kapangyarihan sa kapahayagan. Paghahayag ng ano? Nakita ng iglesia ang kapahayagan, ng papahayag ng ano raw? Hindi pagpapahayag ng isang kredo, hindi pagpapahayag niya inihayag niya ang salita. Siya ang pinahirang salita mismo. At nang makita nila iyang nagkakatotoo na, yung nagkakatotoo pala, yung salita mismo nagkakatotoo na, yung sabi ko kanina, ito pala yun, nagkakatotoo na, nakikita ng malinaw, nagkakatotoo na, kasi sila Pedro ang saksi doon sa panahon ni Jesus Christ na nagkakatotoo na, yung Misaya na sa kalagitnaan na, pero mga Pariseo hindi pa rin makita. Nakatingin pala sa hula, pinako na pala nila sa krus ang Misaya. Pero inaabangan nila yon. Ganon din mga sa loob ng mga nag-aangkin na end time. End time din naman tayo, pero sa pagsamba sa Espiritu katotohanan. Naghahantay din sila sa propesiyang darating. Pero hindi nila alam, pinapako na muli nila ang totoong Kristo. Kasi may antikristo rito eh. End time tayo lahat, may antikristo rito. May antikristo rito. Saan nahayag antikristo? Sa dulo, nung ikinumpromiso nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Bakit? Mawawala kasi sila ng trabaho eh. Kaya nagpabakuna sila. Saan nahayag si Judas sa panahon ni Jesus Christ? Sa pamamagitan din ng salapi. Yung hinayag ba ni Kristo si Judas sa kaligitnaan ng kanyang misteryo? Hindi pa. Pero alam na yun ni Kristo na Judas na sila. Alam na rin ng Diyos dito sa loob ng end time message na to kung sino ang Judas, pero hindi pa sila nahayag. Antikristo pa lang silang palihin. Saan sila nahayag? Sa dulo ng pagsubukan, sa pamamagitan ng pagtanggap ng marka ng hayop. Nalaman dito kung sino ang maghuhudas. At yun na nga nangyari. Dumating na ang punto ng crucifixion ng Kristo ngayon, literally, na uusigin sa mga ayaw magpabakuna. At sila ay sa pamamagitan ng mga lugaw at pagbenta kay Kristo. Pagbibenta yan eh. Pagtanggap mo sa mga bagay sa laman lamang na tinatangkilik, itatanggi mo ang salita ng Panginoon, no? I-deny mo ang salita ng Panginoon dahil sa pangangailangan sa laman. Judas yan. No? At dito sila naglabasan kung sino talaga totoong Kristo at sino ang totoong Antikristo. No? Ulitin ko, si Judas ay hindi nahayag sa kaligitnang Judas siya. Nahayag siya sa dulo. Ang Judas din dito sa dulo ay hindi siya nahayag sa gitna. Dito nahayag sa dulo. Wala na silang maitatago rito. Noon pa may Judas na. Nakikita na natin yan sa kapangyarihan nila pero hindi tayo makapag-point. Judas ka. Hindi ka makapoint pa eh. Pero darating na ang panahon ng pagmamarka ng hayop, literally, at uusigin, at tatakutin ka niyan, hindi ka makabili, hindi ka mabenta. Dahil materialistic ka, palibasa, prosperity preacher ka rin, doon na lilitaw ang mga antikristo na totoo at mga Judas na totoo na itatanggi ang salita ng Panginoon at pagkakanulo si Kristo. Yun na. Lumabas din, nahayag din ngayon sa huling araw na to. At na makita niya ang nagkakatotoo na ang pagpapahayag, ang mga pinahirang Misaya, pinahirang palang Misaya tuwing mga salita. Tingnan nyo basahin mo natin ang buo. Tinanggihan nila, hindi nila ito gusto. Wala itong panglasa sa kanila. Yan ang masaklap na bahagi. Ilan ang iniisip nyo ngang iyon, katulad ng doon sa ibang panahon, doon sa Old Testament. Kita nyo, tingnan natin page 71. Kita nyo, ang bawat isa ay may kanya-kanyang
pagkakahulugan sa salita. Di ba nagganyan sa meeting? Ibang kahulugan ng 7 seals sa iba, ibang kahulugan ng 7 seals sa iba, ibang kahulugan ng 7 seals sa iba, o iba, ang Daniel, 70 kang Daniel, iba rin sa kanila, iba-ibang pagkakahulugan. Pero sa gitna na yan, mayroong original. No? O, tinan nyo pagpapakahulugan sa salita, iyan ang mga dahilan kaya't hindi nakikilala ng Israel si Moises. Iyan daw ang dahilan kaya hindi nakilala ng Israel si Moises. Iyan ang dahilan at hindi nakilala ng mga mundo si Noe. No? Sila nagkakahulugan, hindi pa yan. Ba't nilagay mo sa orka, wala namang tubig sa tok ng bundok. Sila nagkakahulugan ng kanilang intellectual. Anong kahulugan nila? Hindi pa yan marka ng hayop. Sinabi ng propeta, sa Great Tribulation pa yan O sila nagmamarunong sa salita ng Panginoon Ayaw nila tumingin sa mga bagay na hindi nakikita Tumitingin sila sa mga bagay na makikita nila. Sila nagbibigay ng kahulugan ng sariling kanyang salita. Salita ng Diyos. Iyan ang dahilan at hindi nakikilala ng lahat ng mga propeta. Meron silang kanya-kanyang pagpapakahulugan sa salita. Ngunit, ito na, ngunit ang Diyos sa bawat kapanahunan ay nagkakaroon ng kanya-kanyang Bisaya. Yung Bisaya pala, yung salita na nahayag. Kita nyo, ang tanggihan, ang Bisaya, mensahe, ang tanggihan, ang mensahe ni Noe ay pagtanggi sa Diyos. No? Ang tanggihan si Noe ay ang kamatayan. Pag tinanggihan pala ang mensahe ay tinanggihan ang Diyos. Pag tinanggihan ang mensahe na yon ay kamatayan dahil ang salita ng Diyos ay buhay, ang tumanggi ay kamatayan. Ang tanggihan si Moises ay kamatayan din. Iyon ay sila ang mga pinahirang Misayas. Misayas is word na nahayag sa laman, no? Sa panahon nila may nahayag sa laman si Noah, nahayag sa laman si Moises, no? Misayas sa panahon nila 'yon, ang salita na ipinangako para sa kapanahonang iyon. At nang dumating na si Jesus, siya ang kapuspusan ng salita. Gayon din ang nangyari, ipinako rin, no? Page 72. Ang Diyos mismo ginawang anyong tao na ang mga buto at laman ang pinahiran at dapat nakita na nila yun. Ngunit alam nyo, kasi yun kanilang daigdig ng iglesia ay masyado nang nagdadagdag dito at nagbabawas naman dito. No, kung hindi nagbabawas yung isa doon, hindi nagdadagdag, hindi sana nagugma-ugma ang nagugma-ugma sana ang 70 week of Daniel ng meeting. Ibig sabihin, yung iba doon nagbabawas, yung iba doon nagdadagdag. Kung hindi sila nagbabawas at nagdadagdag doon, sana, pantay-pantay. Pare-pareho tayo walang iba-iba. Bakit may pag-iba? Kasi yung isa doon nagbabawas, yung isa nagdadagdag. Pero lagi nandoon ang sentro ng kanyang salita. Sabi rito, at kung ano-ano pa hanggang sa nagkagulo-gulo na lahat. Di ba ganyan nangyari? Kakagulo, ibang meeting, magulo. Yun hanggang nagtiwala sila sa kanilang iglesia sa halip sa salita. Nagtiwala silang karunungan nila, yung kanilang intellectual, imbis sa salita, no? At nang makita nila ang kanilang iglesia na pinahiran, no? Ganon ay inakala nilang may dakilang bagay na nangyayari. Tingnan natin dito sa isa. Pero nung nakita nila ang salita na pinahiran, ganon ay sinabi nila, yan ay kapanatikuhan. Yan, sinasabi sa akin, di ba? Nasa Cebu pa ako, ganyan narinig ko sa mga messenger No? Tinatago minsan, ang daming katakalan nyo sa comment, kung tila nag-ano sa akin doon, sumasagot kasi natatakot silang doon. Yung iba rito nagtatago sa messenger. Doon ako nila ginaganoon. Kapanatikuhan, diablo ka, Beelzebub ka, ginaganoon din ako. Kung paano ginadanas ni Jesus. No? Yan ang kapanatikuhan. Ang taong ito ay isang diablo. Dinadanas ko yung personal na karanasan. Pag tinawag ka pala ng diablo, bahagi yan ng personal na karanasan mo kay Kristo. Na ikaw tinatawag nga. Kailangan mo dumaan sa kung ano dinaanan, sabi ni Kristo sa Bible, kung ano dinaanan ko, ay madadaanan nyo rin. No? Kung nilait ako, lalaitin kayo. Kung tinawag kayo mga bagay nito, at dahil sa aking pangalan, gagawin din sa inyo. Beelzebub, dahil nasusulat, yun sa kanilang iglesia hanggang sa credo ng iglesia. Yung credo, ibig sabihin yung kanilang mga sistema, kanilang intellectual doon, nila at kung anong ginawa nila. At ganun nga, ang bawat pagdating ng isang propeta, ang iglesia ay magiging magulong-magulo. No? Tandaan natin, may sinabi ang propeta, binasa natin sa ilang gawain, o siguro sa Facebook ba,
mayroong major prophet, si William Branham. Mayroong minor prophet, many member body, hindi lang ito. No? Jesus Christ is today and forever, kundi around the world to. Nagsimula sa isa at maraming Kristo around the world. Nang sa gayon, maibahagi ang pure word ng salita ng Panginoon na ipakalat. Mailantad sa kanilang hiwaga na ito na nga. Ang trabaho ni John the Baptist, hulaan ang darating ang Messiah sa darating. Si Kristo naman, yung dumating na, si Jesus, ang kasulatan ito ay nagaganap na. Ang trabaho ng propeta, major prophet, ang mga hiwaga ay ilantad na ito ay darating at nadarating na. Ang trabaho naman ng Kristo o mga minor prophet around the world ay sabihin nila ang kasulatan ito ay narito na, nahayag na. Ayan ang meaning po ng Kristo na dumating sa spiritual. No? Pag dumating sa spiritual, may Kristo po talaga ngayon, aminin mo sa hindi, na nagpapahayag ng kanyang salita spiritually. No, yung kayang salita na nilalantad at pinapakita ngayon na ito na nga. Kung paano sinabi ni Jesus, ang salitang ito ay nagaganap na. Meron din magsasabi niyan. Ang salitang ito ay nagaganap na. Hindi lang ako, around the world to. Nangungusap sa bawat espiritu, sa bawat iglesia. May mga totoo, mga ministro rin ginagamit sa iba-ibang lugar. No? At ilalantad ang kanyang mga hiwaga. No? At sa gayon, pag sabi ng Biblia, pag napahayag na sa buong sanlibutan ang kanyang mga salita at darating ang wakas. Sino sasalubong sa atin? Ang totoong Misaya na. Sasalubungin tayo ng mga nagpahayag, ng mga angel na to, angel din tayo yung nagpapahayag nito Major angel, minor angel, yung mga ginagamit niya ngayon. Tapos sasalubungin ng totoong Misaya, yung nagpakatawang tao, para mahayag tayo at salubungin natin sa salapaap, sa pag-agaw. Kung gusto niyo makita, face to face ang Diyos. Yun. Nakita niyo ang salita ng Diyos, face to face sa kanyang salita, sa kapahayagan. Nakita na natin si Kristo ngayon sa kanyang mga salita. Kung paano spiritual, ganun din sa literal. Makikita natin face to face ang Panginoong Jesus Kristo sa kanyang pagbabalik. Konti na lang, iwan ko lang to. Sabi niya rito, ito lang part na to. Lagyan ko na ng guhit para, yan. Verse 9 na. Sabi rito, 275, at ang mensahe ng ikapitong anghel sa ilalim ng trompeta ding iyon, ang lahat ng mga bagay ay ganun na ganoon din, selyo din. No, nakaselyo raw sa panahon na yun ng mga denominasyon, nakaselyo yun. No, ay sa tatawagin ng mga tao sa nobya, palabas sa tradisyon. No, yung dumating ng propeta, yun din, bumalik sa unang ural ng ating mga magulang, back to the word. No, sumigaw ang propeta ng ganun. Tinanggal ang mga tradisyon, winasak. Ay ba, may mga tradisyon pa rin na iwan niya. Ganun talaga 1 million din kasi. No, kahit nga rito sa end time, ayaw pa rin nila makinig kahit nandito lang gawain, ayaw nila makihalo 1 million talaga. Ay sinabi ko ba na hanggang doon na yun sa dulo? Tingnan natin, baka magbago pang isip nila. Pero wag niyo papaabutin ang umaabuso sa biyaya ng Panginoon. Nakatanim na yan, nagre-record na kayo. Sabi nga ng propeta, naguhukay na kayo ng libingan sa inyong destinasyon. Habang ginagawa niya. Kasi kung anong tinanim ng tao, siya ang aanihin niya sa uling araw na ito. No? Kung kayo ay nagtatangi ng salita dahil hindi niyo gustong marinig, nasa sa inyo yun. At dahil ang gusto niya marinig, ang salita lang ng inyong pastor, nasa sa inyo yun. Pero, tiyakin natin kung sino ang dakila niyong pastor. Diyan kasi magtatalo Ang Diyos ba o ang pastor sa laman? Kasi kung ang Diyos na Espiritu ang inyong dakilang pastor, abay, wala kayong tatangi sa kanyang salita. Minsan masakit man ito sa hindi. Nakaupo dapat kayo dyan. Pero wala kayo rito sa oras na ito dahil may mga bagay kayong tinatangi sa kanyang salita na ayon lamang, sabi ng Bible, ayon lamang sa inyong mga gusto o pita. Ibig sabihin, pag hindi gusto ko, pipili lang ako, sabi ng Biblia, may sinabi yung verse na ganyan, pipili lang ako ng mga ngaral na ayon lamang sa gusto ko na marinig. Nakahula na yan. Kaya kung bakit ginagawa ng ilan yan, dahil nakahula na yan sa uling araw na ganyan ang gagawin nila sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang sa wakas, siya ang magliligtas. Saan magtitiis? Doon sa mga salita, matalas man itong dalawang paling o hindi, nakaupo ka pa rin dyan at patuloy naglilingkod sa Panginoon at nagpapakorek sa Kanya hanggang sa wakas, ang magtiis siyang maliligtas. Ika'y bumalik na sa salita.